Magandang araw po sa ating lahat. Lalo na sa ating mga masugid na listeners. Ngayon naman ay ating babasahin ang isang sulat padala ng isa nating mga tagapakinig dito sa ating programa. Narito ang kanyang kwento. Magandang araw sa iyong lahat. Ako nga po pala si Paulo, 19 years old. Gusto kong ibahagi ang kwentong ito. Isang napakalalim, napakadelikado at napakapribadong bahagi ng buhay ko na kailanman ay hindi ko inakalang mararanasan ko. Magmula nang mawala si Mama 2 taon na ang nakaraan dahil sa malubhang sakit na cancer, tuluyan nang nagbago ang takbo ng buhay ko sa loob ng aming bahay. Ang kasama ko na lang ay si Tito Ronald, ang stepfather ko. 40 taong gulang na siya, isang senior draftman sa isang maliit na construction firm. Matangkad, malapad ang balikat, at may maayos na pangangatawan dahil sa paminsan-minsang pagbubuhat sa mga construction site. Dati nang nabubuhay pa si Mama, napakabait ni Tito Ronald. Siya ang pangarap na haligi ng tahanan. Masikaso, tahimik, laging nakangiti, at napakasipag. Tanda ko pa kung paano niya idinadala si Mama sa ospital, kung paano niya ako tinutulungang mag-drawing kapag may mga project ako sa eskwela, at kung paano kami sabay-sabay na kumakain ng hapunan habang nagtatawanan. Pero nang namatay si Mama, parang may kasama ring namatay sa loob ng pagkatao niya. Ang dating maliit at maayos naming 2 palapag na townhouse sa Caloocan ay naging napakatahimik, napakalungkot at napakalamig. Unti-unting napalitan ng usok ng sigarilyo at amoy ng matatapang na alak ang dating mabangong bahay namin. Naging magagalitin si Tito Ronald. Araw-araw siyang pumapasok sa trabaho, pero pagdating ng gabi, diretso siya sa maliit na beer house sa gilid ng kalsada at gabi-gabi siyang umuwi na sobrang lasing. Sa tuwing maririnig ko ang kaluskos ng susi sa pinto pagpatak ng 10:00 o 11:00 ng gabi, biglang tumitibok na mabilis ang dibdib ko sa matinding takot. Nagtatago ako sa loob ng aking kwarto sa 2nd palapag. Nakatitig pero hindi iyon ang nangyayari. Isang gabi, humampas ang pinto ng bahay. Maririnig ang mabibigat at pasuray-suray niyang hakbang sa ibaba. "Paolo, nasaan ang pagkain? Bakit walang ulam sa mesa?" Sigaw niya mula sa kusina. Ang boses niya ay paos, malalim at puno ng galit. Mabilis akong bumaba mula sa kwarto ko. Nanginginig ang mga tuhod. "Tito, pasensya na po. Hindi po kasi ako nakapamalengke. Galing po kasi ako ng eskwela." Bumaling siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula at may malalalim na itim sa ilalim dahil sa puyat at alak. Lumapit siya sa akin at idinuro ako sa mukha. Amoy na amoy ko ang matapang na amoy ng gin at sigarilyo mula sa hininga niya. "Abat sumasagot ka na ngayon ha? Nag-aaral ka lang dyan. Hindi mo man lang maasikaso ang bahay. Ano tong ginagawa mo? Wala ka talagang silbi." "Tito, magluluto po ako ngayon. 30 minuto lang po."
Hindi ko na natapos ang sasabihin ko sa isang mabilis na kumpas ng kanyang kamay. Itinulak niya ako ng napakalakas. Napasandal ako sa pader at tumama ang siko ko sa gilid ng estante. Bago pa ako makatayo, mabilis siyang lumapit at isinampal ang kanyang kanang palad sa aking pisngi. Napakalakas ng tunog. Namanhid ang buong gilid ng mukha ko. Napaluhod na lang ako sa sahig. Hawak-hawak ang aking pisngi habang umaagos ang luha mula sa aking mga mata. Umakyat ka na sa kwarto mo. At huwag ka nang magpapakita sa akin ngayong gabi. Galit niyang sigaw bago siya bumagsak sa sofa sa sala at nakatutok ang mga mata sa kisame. Napatakbo ako ng mabilis paitaas sa kwarto ko. Isinara ko ang pinto at dahan-dahang naupo sa likod nito. Yumakap ako sa aking mga tuhod at doon umiyak ng walang tunog. Lumipas pa ang ilang linggo. Ganon na lang ang aming setup. Kapag araw at walang alak sa katawan ni Tito Ronald, halos hindi siya nagsasalita. Kakain siya ng tahimik. Aalis patungong trabaho. At hindi man lang ako tinitingnan sa mga mata. Pero kapag sa gabi at may alak na sa kanyang dugo, nagiging isang halimaw siya na madaling magalit at handang manakit sa pinakamaliit na pagkakamali. Hanggang sa dumating ang Biyernes ng gabi ng Hulyo. Umulan ng napakalakas sa labas. Ang tunog ng patak ng ulan sa bubong na yero ay parang nagbapadya ng isang bagyo sa loob ng aming bahay. 2:00 na ng madaling araw. Nakahiga na ako sa aking simpleng foam mattress sa sahig ng kwarto ko. Naka-t-shirt lang ako at maikling shorts. Malamig ang hangin na nanggagaling sa bintana. Biglang nagbukas ang pinto ng kwarto ko nang walang kumatok. Napabangon ako at sa gulat. Nakatayo sa pintuan si Tito Ronald. Pasuray-suray siya. Walang damit sa itaas na bahagi ng kanyang katawan. Nakapantalon lang siya na nakababa sa kanyang bewang. Pawisan ang kanyang malapad na dibdib at amoy na amoy ang napakatapang na alak. Tito Ronald, ano pong kailangan niyo? Utal at nanginginig kong tanong habang umaatras patungo sa sulok ng kama. Hindi siya sumagot. Ang mga mata niya ay malamlam. Puno ng labis na kalungkutan. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin at biglang lumuhod sa tabi ng matres ko. Tito, ano po yan? Bigla siyang dumapa at dahan-dahang humiga sa tabi ko sa ibabaw ng matres. Nakaramdam ako ng matinding bigat at init ng kanyang katawan. Mama mo. Miss na miss ko na ang mama mo. Bulong niya sa isang paos at umiiyak na boses. Teresa, bakit mo ako iniwan? Bakit mo kami iniwan? Naawa ko sa kanya noong sandaling iyon. Akala ko ay yayakapin lang niya ako habang umiiyak para humanap ng konting comfort dahil sa nawawalang asawa. Pinatong ko ang kamay ko sa balikat niya para tapikin siya. Tito, wala na po si Mama. Magpapahinga na po kayo. Pero biglang nag-iba ang galaw niya. Ipinatong ni Tito Ronald ang kanyang malalapad at mabibigat na braso sa aking bewang. Isiniksik niya ang kanyang mukha sa gilid ng aking leeg. Naramdaman ko ang mainit niyang hininga at ang kaunting gaspang ng kanyang balbas sa aking balat.
Tito, wag po. Ano po ba yan? Tito Ronald. Pilit ko siyang itinutulak sa kanyang dibdib. Pero napakalakas niya. Ang braso niya ay parang bakal na nakalak sa bewang ko. Hindi siya nakikinig sa akin. Ang mga labi niya ay dahan-dahang humahalik sa leeg ko, pababa sa aking balikat. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumagapang sa ilalim ng aking t-shirt. Hinaplos ang aking tiyan at dibdib nang may matinding pagnanasa at pagmamadali. Teresa, mahal ko, please. Bulong niya habang patuloy sa paghahalik. Hindi po ako si Mama. Si Paulo po ako. Tito, pakiusap, tumigil ka na. Sigaw ko habang patuloy na pumipiglas. Umiyak ako ng napakalakas. Sa gabing iyon, sa gitna ng ingay ng ulan at dilim ng kwarto ko, nangyari ang isang bagay na kailanman ay hindi ko inakalang magagawa ng isang ama sa kanyang anak. Ginawa niya ang gusto niya sa katawan ko. Walang nagawa ang lakas ko laban sa kanya. Nang matapos ang lahat, bumagsak si Tito Ronald sa tabi ko at mabilis na nakatulog ng mahimbing. Umihilik. Walang kamalay-malay. Ako naman, nakahiga sa gilid ng kama. Nakatitig sa kisame habang dumadaloy ang mga luha sa aking pisngi. Diring-diri ako sa sarili ko. Pakiramdam ko ay pumasok ang lahat ng dumi at kasamaan ng mundo sa loob ng katawan ko. Umiyak ako ng tahimik. Hanggang sa mag-umaga. Hawak-hawak ang aking damit na punit sa gilid. Kinaumagahan, 7:00 na ng umaga. Nagising si Tito Ronald. Nakita ko siyang dahan-dahang umupo sa gilid ng kama. Hawak ang kanyang ulo dahil sa matinding hangover. Ako naman, nakabalot sa kumot sa kabilang sulok ng silid. Nakatitig sa kanya ng may matinding takot at galit. Tumingin siya sa akin ng sandali. Walang anumang bakas ng emosyon sa kanyang mukha. Wala siyang sinabing kahit ano. Tumayo siya. Kinuha ang kanyang sando sa sahig at dahan-dahang lumabas ng kwarto ko. Pagkatapos noon, narinig ko ang tunog ng tubig sa banyo at ang amoy ng kape sa kusina. Nung bumaba ako para pumasok sa eskwela, nakaupo siya sa dining table. Umiinom ng kape at nagbabasa sa kanyang telepono. Alis na ako, Tito. Mahinang wika ko. Hindi tumingin sa kanya. Sige, mag-ingat ka. Malamig niyang sagot na parang isang ordinaryong umaga lang iyon. Parang walang nangyari sa amin nitong madaling araw. Dahil sa reaksyon niyang iyon, naniwala ako na wala talaga siyang naalala. Inisip ko na dahil sa sobrang kalasingan at sa matinding pangungulila kay Mama, nag-blackout ang isip niya at napagkamalan na lang na ako si Mama. Pero hindi doon natapos ang lahat. Pagkatapos ng 2 linggo, umuwi ulit si Tito Ronald na sobrang lasing. Muli kong narinig ang kanyang pasuray-suray na hakbang sa hagdan. Pumasok ulit siya sa kwarto ko. Umiyak ulit ako. Pilit ko siyang itinutulak pero naulit lang ang nangyari noong unang gabi. 3 beses.
Pang-apat na beses. Tuwing Biyernes o Sabado ng gabi, nauuwi siyang lasing. Napupunta siya sa kwarto ko. Sa unang ilang buwan, galit at labis na pagkadiri ang nararamdaman ko. Araw-araw kong kinamuhian ang sarili ko. Pagpasok ko sa eskwela, pakiramdam ko ay may markang nakatatak sa noo ko na nakikita ng lahat ng classmates ko. Sa mga sumunod na buwan, napansin ko ang isang pagbabago sa sarili ko habang ginagawa ni Tito Ronald ang mga bagay na yon. Kapag lasing siya, wala na siyang ginagawang pananakit. Ang matitigas at magagaspang niyang kamay ay hindi na marahas. Naging napakalambing ang kanyang mga haplos. Ang mga halik niya sa leeg ko at dibdib ay hindi na parang isang halimaw, kundi parang isang lalaking labis na nagmamahal at naghahanap ng yakap at kalinga. Isang gabi ng Setyembre, habang nakapatong siya sa akin sa gitna ng dilim, hindi na ako pumiglas. Hindi na ako umiyak. Inilapat ko lang ang aking mga kamay sa kanyang malapad at mainit na likod. Naramdaman ko ang hulma ng kanyang mga muscles, ang bawat paghinga niya, at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Sa gitna ng lamig ng gabi, ang init ng katawan ni Tito Ronald ang tanging bagay na nagpaparamdam sa akin na may kasama pa ako sa mundong ito. At aaminin ko sa inyo, unti-unti ko yung nagugustuhan. Nagbago ang takot ko at naging isang masarap na pakiramdam. Nasanay ako sa amoy ng kanyang pabango na humahalo sa amoy ng alak at sigarilyo. Nasanay ako sa bigat ng kanyang katawan at sa kanyang mga labi. Pagdating ng Biyernes ng gabi, imbis na magtago o matakot sa tunog ng susi sa pinto, natagpuan ko na lang ang sarili ko na nakahiga sa kama, naghihintay at umaasang uuwi siyang lasing upang pumasok sa kwarto ko. Lumipas ang halos kalahating taon sa ganoong lihim. Kapag araw at walang alak, mag-amain kami. Tahimik, malamig ang pakikitungo sa isa't isa. Walang kibuan. Kapag gabi at lasing siya, nagiging magkasuyo kami sa loob ng silid ko. Hanggang sa dumating ang isang gabi ng Nobyembre. 7:00 pa lang ng gabi. Nakaupo na ako sa sala. Nagdedesenyo ng aking floor plan plate para sa finals. Biglang bumukas ang pinto ng bahay. Nagulat ako. Nakita ko si Tito Ronald na pumasok. Malinis ang kanyang suot. Naka-polo shirt siya. Maayos ang buhok at walang anumang amoy ng alak o sigarilyo. Ganap na malinaw ang kanyang isip. May bitbit siyang 2 plastik ng pagkain mula sa isang masarap na kainan. "Paolo, hindi ka pa ba kumakain dyan?" Tanong niya. Ang boses niya ay mahinahon at walang galit. "Opo tito, hindi pa po." Sagot ko habang dahan-dahang ibinababa ang aking pencil. Inilapag niya ang pagkain sa dining table at inayos ang mga plato. "Kain na tayo. Mag-usap tayo habang kumakain." Umupo ako sa tapat niya. Tahimik kaming kumain ng ilang minuto. Napansin ko rin na hindi man lang siya makatingin ng diretso sa akin. Ang mga kamay niyang bahagyang nanginginig
habang humahawak sa kutsara. Pagkatapos naming kumain, iniligpit niya ang pinagkainan. Nagtimpla siya ng 2 tasa ng kape at inilapag ang isa sa tapat ko. Umupo siya sa tabi ko sa maliit na dining table. Tumingin siya sa akin ng matagal at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 2 taon. Nakita ko ang totoong emosyon sa kanyang mga mata. Paulo, mahinang simula niya. Kailangan nating mag-usap. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking dibdib. Tungkol saan po, Tito? Bumuntong hininga siya ng malalim. Inabot ang aking kamay sa ibabaw ng mesa at dahan-dahan itong pinisil nang hindi ako kumawala. Gusto kong humingi ng patawad sa iyo. Sa lahat ng kasalanan ko sa iyo, simula nang mamatay ang mama mo. Wika niya habang nag-uunang pumatak ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Nawalan ako ng kibo. Nakatitig ako sa kanya. Naging napakasama kong ama sa iyo. Sinigawan kita. Pinagbuhatan kita ng kamay. At ang pinakamalala, ang ginagawa ko sa iyo kapag umuuwi akong lasing sa kwarto mo. Nanlaki ang mga mata ko. Tito, akala ko po hindi niyo naaalala ang mga nangyari kapag lasing kayo. Akala ko nag-autopilot lang ang isip niyo dahil sa alak. Umiling si Tito Ronald. Hindi, Paulo. Alam ko. Naaalala ko ang bawat segundo. Ang bawat gabi. At ang bawat haplos. Napatakip ako ng aking bibig. Alam niyo po? Oo, Paulo. Nung unang 2 beses. Ginawa ko yon dahil sa sobrang pangungulila sa mama mo. Sa dilim at sa matinding kalasingan, hinahanap ko ang init at pagmamahal na nawala sa akin nang mamatay siya. Ginawa kitang kapalit ng mama mo sa utak ko at gabi-gabi akong nasusuka sa sarili ko pagkagising ko ng umaga dahil doon. Hindi ako huminga habang nakikinig sa kanya. Pero noong mga sumunod na buwan, patuloy ni Tito Ronald, habang mas hinigpitan ang hawak sa kamay ko, na-realize ko na hindi na pala si Teresa ang nakikita ko sa iyo. Na-realize ko noong hindi ka na pumiglas nung ibinalik mo ang mga haplos ko at yakap ko. Si Paulo na ang hawak ko. Nagbago ang tingin ko sa iyo. Hindi na bilang stepson, kundi bilang ikaw. Isang mabait, matipuno at napakagandang lalaki na nagbigay sa akin ng dahilan para mabuhay uli. Naramdaman ko ang pag-init ng kanyang mga pisngi at ang pagdaloy ng sarili kong mga luha. Mahal kita, Paulo. Tapat at matapang niyang pag-amin habang nakatitig sa mga mata ko. Hindi ako humingi ng kapalit ngayon. At hindi na ako umiinom ng alak simula ng 1 linggo. Dahil ayaw ko nang gawin yun sa'yo. Sa ilalim ng kalasingan. Gusto ko nang baguhin ang sarili ko. Gusto ko nang maging maayos na tayo para sa'yo. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon. Nakatitig ako sa kanya. Ang galit at takot na matagal kong itinatago ay tuluyan nang natunaw. Lumapit ako sa kanya at dahan-dahan kong ipinagpalagay ang aking mga braso sa kanyang leeg.
Isiniksik ko ang aking mukha sa kanyang malapat na dibdib. Hindi ko rin po alam kung kailan, Tito. Bulong ko sa kanya. Pero nagbago rin ang pakiramdam ko sa'yo. Nagugustuhan ko rin po. Simula ng gabing iyon, tuluyan nang nagbago ang buhay naming dalawa sa loob ng bahay. Si Tito Ronald ay hindi na kailanman uminom ng alak ng labis. Tumigil na siya sa pagpunta sa mga inuman pagkatapos ng trabaho. Umuuwi siya ng maaga. Dala ang mga paborito kong pagkain. At sabay kaming nagluluto sa kusina habang nagtatawanan. Bumalik ang dating kabaitan at kasipagan niya. Pero mas malalim, mas maasikaso at mas mainit at mas maingat na paraan. Siya ang tumutulong sa akin sa paggawa ng aking mga plates sa drafting. Habang ako naman ang nag-aasikaso sa kanyang mga damit at pagkain sa araw-araw. Sa harap ng ibang tao, sa mga kapitbahay at eskwelahan, nananatili kaming mag-stepfather at stepson. Respetado kami at walang anumang hinala ang sinuman. Walang ingay. Walang eskandalo. Walang nakakaalam ng aming lihim. Ngunit kapag nagsara na ang pinto ng aming bahay at nakapatay na ang mga ilaw sa gabi, ang aming kwarto ay naging isang kanlungan ng dalawang taong nagtagpo ng pag-ibig at paghilom sa gitna ng kanilang parehong sugat. Ang dating ginagawa sa dilim habang lasing at puno ng kasalanan ay naging isang palagi ang ugnayan na aming dalawa. Isang pagsasama na puno ngayon ng lambing, respeto at kusang loob na pagmamahal. Hindi man perpekto ang simula ng aming kwento sa mata ng lipunan. Nakatagpo kami ng sarili naming kapayapaan sa piling ng isa't isa. Sa lahat ng mga nakinig at naglaan ng kanilang mga oras para sa aking kwento, isang tapat at buong pusong pasasalamat sa iyong lahat. Ang pagbabahagi ng ganitong uri ng karanasan ay hindi naging madali para sa akin. Puno ito ng pag-aalala at takot, galit at pagkalito na matagal kong ikinubli sa pinakamadilim na sulok ng aking pagkatao. Ngunit naway naging isa itong paalala na ang buhay ng tao ay hindi kailanman nagiging isang guhit lamang na madaling ihiwalay sa payak na tama o mali. Ito ay binubuo ng mga pagnanasa, kabiguan at mga pagsubok na paminsan-minsan sa mga desisyong hindi inaasahan. Sa ating paglalakbay sa mundo, mararanasan natin ang matinding sakit na may kakayahang sumira sa ating pagkatao tulad ng nangyari kay Tito Ronald. Simula nang mawala si Mama. Ngunit ang totoong sukatan ng isang tao ay wala sa kanyang pagkakamali, kundi nasa kanyang lakas ng loob na harapin ang liwanag, humingi ng tawad at piliing magbago mula sa puso. Ang pagmamahal ay maaaring magsimula sa pinakamagulong paraan. Ngunit kapag ito ay nilagyan ng respeto at kusang loob na pagtanggap, may kakayahan itong maghilom ng kahit anong sugat. Sana mag-iwan ang kwentong ito ng kaunting kapayapaan sa sinuman sa inyo na kasalukuyang lumalaban sa sarili niyong mga lihim at lungkot. Huwag kayo matakot magpatawad at magbukas ng pinto para sa bagong simula. Mag-ingat po kayong lahat. San man po kayo naroon ngayong gabi. Yakapin niyo ng mahigpit ang mga taong mahalaga sa inyo at maging mabait kayo sa iyong mga sarili. Maraming salamat muli sa iyong pakikinig at magandang araw, gabi sa iyong lahat. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Paulo, maraming salamat sa pagpapadala ng iyong kwento dito sa ating programa. Sa ating mga solid listeners, kung gusto niyo pa ng mga ganitong kwento,
Maaring i-like, i-share at i-subscribe ang ating YouTube channel para sa mas marami pang mga kwentong ating mapapakinggan. Hanggang sa muli, ako si Kuya Rex. Ito ang Pinoy Secret Diaries.